Hi guys, narito ang ika-amin na po na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay Jason Abrenica 2736 sa pagbigay ng 50 Demon Spirit Coins. Tara at simulan na natin ang kwento. Pinakita si Jian habang nakayuko na seryoso ang mga mata at dumating na ang umaga na araw ng pag-alis nila. 5 kawal ang dumating na magiging bantay nila. Sabi ng isa, Young Master Lei, kailangan na nating umalis ngayon. Tumingin sa gilid ang isang kawal. Nakita niya si Jian. Bigla itong ngumiti. Sabi ng kawal, ako si Sikong Ju, at ako ang magiging responsable sa kaligtasan ni Young Master Lei. Naipadala mo ba ang mga bato ng liwanag? Oo, pakisilip, Young Master Lei. Maraming salamat. Bigla itong kinuha ng mabilis ng ating bida. Habang nakangiti ang kawal, sabi nito, Young Master Lei, umalis na tayo. Tara na, sabi ni Lu Piao, ni Li, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, sabi ng kawal, bastardo. Tumayo ka, lumingon ang ating bida. Sinipa ng bantay si Jian. Hindi siya gumawa ng kahit anong tunog sa sipa ng kaaway. Tumingin na lang si Jian. Bastardo, naglakas loob kang titigan ako. Patuloy sa pagsipa ang kawal. Tinitiis lang ito ni Jian. Sabi ng kawal, ang iyong ina ay isang walang hiya, talagang pinabola ang mga tao mula sa ibang angkan at nanganak ng isang bastardo tulad mo, makakabuti ka na lang na nakaligtas ka ng ganito katagal. Idinidiin ng kawal ang kanyang paa sa mukha ni Jian. Tumingin lang si Jian. Napansin ito ng kawal. Sa isip ni Li, damn it, kung siya ay gumanti ngayon, lahat ay mahahayag. Sabi ng ating bida, kapatid, bakit ka nagagalit sa isang alipin, walang kabuluhan iyon. Dagdag pa ni Li, kailangan ko pa siya para subukan ang gamot. Kung nasaktan mo siya, kailangan kong gumamit ng gamot para pagalingin siya. May ibinigay siyang mga table tasks. Ngumiti ang kawal. Sabi ng kawal, dapat kang maging maayos sa paglalakbay na ito. Kung magtatangkang gumawa ng kalokohan, papatayin kita. Dumura pa siya kay Jian. Tara na, naglakad na ang mga kawal. Sa isip ng ating bida, basta't makatawid siya sa hadlang na ito na ang pamilyang Silverwing, ang hinaharap ni Duan Jian ay walang hanggan. Sa labas ay umuulan. Nasa labas na sila at naglalakad. Makikita ang mga lumilipad na nilalang. Sabi ng Patriarch, kung makakakuha si Lei Zuo ng antidote sa paglalakbay na ito, patayin agad si Duan Jian. Kung hindi mapapalayas si Duan Jian, hindi ako mapapakalma. Sabi ni Hanggayo, magpahinga ka, ama. Bilang isang legend rank expert, talagang nag-aalala ka sa isang tao sa gold rank. Pinakita ang isang Scarlet Ghost na tinamaan ng slash. Ito pala ang isang kawal na nakikipaglaban. Ang mga kawal pala ay nakikipaglaban sa mga Scarlet Ghost. Mga bagay na ito, nakakaasar. Kung hindi tayo makahanap ng paraan para tuluyang masugpo sila, mas marami pa ang darating. Sa isip nito, anong nakakabahalang misyon ito? Tumalon tayo ng sabay-sabay. Roger, nagtinginan lang ang dalawa. Gagamit ng skill ang isang kawal. Nagdash pa sugod ang isang kawal. Makikita ang pagsabog na nagawa nito. Maraming oras ang lumipas. Isang Scarlet Ghost ay nahati ang katawan. Ang mga Scarlet Ghost ay nagsibagsakan na. Habang pagod ang kawal. Tumingin ito sa ating bida. Nag-relax lang ang ating bida habang kakanta-kanta. Sa isip nito, ang taong ito. Talagang nag-e-enjoy dito. Okay na. Oras na para sa iyo. Nagtaka ang kawal. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Jian. Gumagawa ito ng tunog. Tuluyan nang nasira ang mga kadena na nakagapos sa kanya. Tumingin siya ng masama sa kawal. Nakita ito ng kawal. Nagtalsikan ang mga kadena. Patayin siya, bilasan. Nakatayo lang si Jian habang papasugod ang dalawang kawal. Tumama sa leeg ang espada. Ganoon din sa katawan. Anong nangyayari? Idiniin pa ng kawal. Hindi tumalab ang mga espada sa katawan ni Jian.
Sabi ng isang kawal, ang katawan niya. Baliwala lang sa kanya ang mga pag-atake. Sinapak ni Jian ang isa. Lumipad ito ng napakalayo. Nakita ito ng isang kawal. Young Master Lei, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako tinatanong? Ngayon si Duan Jian ang nag-uusig sa iyo. Mas mabuti pang alagaan mo siya. Boom! Lumipad na naman ang isang kawal pataas. Tatlong natitira. Kinakabahan ang isang kawal. Sabay-sabay ngayon. Roger, sumugod sabay-sabay ang mga kawal. Magandang pagkakataon, oras na para tumakas. Ang isang kawal ay gumamit ng takbong may lupa. Sa isip nito, buwisit, paano nangyari ito? May napansin siya. Sabi ni Nia Li, saan ka nagmamadali? Bam, pagtingin niya sa likod, lumipad na naman ang isang kawal. Lei Zuo, naghahanap ka ng kamatayan. Sumugod ang kawal sa ating bida, habang pinagmamasdan lang ito ni Nia Li. Gumawa ito ng isang slash, mabilis lang itong nailegan ng ating bida. Hindi ko gustong makipaglaban sa iyo. Nag-release siya ng matinding aura, gusto ko lang tulungan si Duan Jian na makuha ang katarungan. Nag-transform siya sa food panda, kailangan kong hilingin sa iyo na bumalik na sa lugar na iyon. Naghanda siya ng pag-atake. Nagulat ang kawal. Sapol ang kawal, sabi nito, isang demon spiritualist. Lumipad ito sa pagtatake ng ating bida. Ang taong ito si Lei Zuo. Silver rank. Kakaiba, ang lakas niya ay nasa gold rank. Tila may plano siyang matagal na. Sa paglipad nito, nagpabanda-banda ito sa lupa. Ang kawal ay bumaon sa lupa. Ito ay nakapikit. Pagmulat niya, may napansin siya. Lumapag sa harap niya si Jian. Natatakot ang kawal habang papalapit si Jian. Bawat hakbang ni Jian ay bumabaon sa lupa. Huwag mong insultuhan ang aking ina. Nanginginig ang kawal habang nakatuon sa lupa ang mga kamay. Pasensya na, pasensya na, pakawalan mo ako. Huwag mo akong gawing katawa-tawa. Mahigpit na isinarado ni Jian ang kanyang kamay. May naisip ang kawal. Bastardo, makikipaglaban ako sa iyo. Naglabas ito ng mga pulang maliliit na bato. 6 na unpurified scarlet blood crystal. Lumilipad ang mga scarlet blood crystal. Diretso ito sa bunganga ng kawal. Naglabasan ng mga ugat sa leeg habang namuti ang mga mata. Nakatingin lang si Jian. Sumigaw ng malakas ang kawal. Ang katawan ng kawal ay lumaki ng sobra. Nakatayo lang si Jian sa harap nito. Nagulat ako. Ang mga pantalon ng pamilyang Silverwing ay napakataas ng kalidad. Dai! Umatake ang kawal. Papalapit na ito kay Jian. Pinagmasdan itong mabuti. Bam! Sinabayan niya ito ng suntok. Makikita ang pag-crack ng lupa sa sabayan ng dalawa. Anong nangyari ito? Naghahanda ng pag-atake si Jian. At boom! Uppercut sa panga. Haha! Sinipa pa ito. Ramdam ng kawal ang sakit habang lumilipad. Naghahandang humabol si Jian. Tumalon na ito ng mabilis. Tinamaan na naman ang kawal. Makikita dito binugbog ni Jian ang kawal habang pinapanood ni Nia Li. Ramdam na ng kawal ang sakit. Habang si Jian ay hindi pa kontento. Tumalon si Jian sa likuran ng kawal habang lumilipad, at babatukan ito ng dalawang kamay. Bang! Lumipad pababa ang kawal. Boom! Baon sa lupa. Biglang tumalon ang kawal, nakagawa ito ng pag-atake, tinamaan si Jian. Lumabas ang dugo sa kanyang ilong. Matapos gamitin ang Scarlet Blood Essence para palakasin ang sarili, nagawa pa niyang saktan si Duan Jian. Bumagsak sa lupa si Jian. Pagod na ang kawal. Sa isip nito, ang 6 na piraso ng Scarlet Blood Crystal ay talagang hindi na makontrol. Ang mga meridian ko, biglang lumiit ang isang braso ng kawal. Makikitang bumalik na ito sa dating katawan, kung hindi ako makatakas ngayon. Masyadong huli na. Aray ko, buwisit. Habang mabilis na tumatakbo, makikita ang usok. Biglang tumayo si Jian. Huwag kang umalis. Naglabas ito ng napakatinding aura. Sabay gumawa ng pag-atake. Habang mabilis na tumatakbo ang kawal.
May napansin siya sa kanyang likuran. May papalapit sa kanyang pag-atake na hugis dragon. Parang natunaw ang katawan ng kawal. Habang dinaanan ito ng dragon na pag-atake. Boom, makikita ang damage na nagawa ng pag-atake ni Jian. Sabi ni Nian Li, Black Dragon's Flames of Fury. Ang walang awa, si Sikong Yi ay napakabigat na nasaktan, naging karakter siya mula sa ibang serye. Sa isip niya, sa ganitong sitwasyon, talagang nalaman niyang ang battle technique ng Dragon Tribe. Mas malakas pa ito kaysa sa Yin Yang Blast. Makikita ang usok sa paligid. Habang nakatayo si Jian, sa harapan niya makikita ang isang malaking butas. Nakatingin lamang si Jian, bigla itong lumuhod. Habang nakaluhod sa harap ng butas, lumuluha siya. Naalala niya ang kanyang nanay, tatay. Lumapit ang ating bida. Nakatingin lang ito kay Jian. Pinyunas niya ang kanyang luha. Bigla siyang tumayo at humarap sa ating bida. Lumuhod siya, handa akong sumunod sa mga utos ng master. Napabuntong hininga ang ating bida. Maghintay ka ng kaunti. Gusto kong maghanap ng isang bagay. Hinahanap ng ating bida ang special ring ng kawal. Natagpuan ko ito. Ang singsing ni Sikong Yi. Nasa loob nito ang mga bato ng liwanag. Tapos na, 5 bato ng liwanag, kasama ang mga armas, armor, at gamot pa. Ang isang gold rank expert ay tiyak na mayaman. Ang natitira ay lahat pagkain. Tara na, Duan Jian, hanapin natin ang mga singsing ng iba. Hindi sila kasing yaman ni Sikong Yi. Tama, 10 araw mula ngayon, sasabak tayo sa pamilyang Silverwing, at pagkatapos ay ililigtas si Ninger at lahat ng iba pa. Alam mo ba ang sitwasyon sa pagitan ng iba't ibang pamilya sa bundok? Ulat, Master, may kabuoang 13 pamilya dito. Magulo ang sitwasyon. Ang pinakamalakas sa mga nayo na ito ay kadalasang nasa gold rank lamang, kaya ang mga taga-bukirin ay kailangang magbayad ng tribute, o iba naman ay kidnapin at gawing alipin ng 13 pamilya. Mayroong 3 legend ranks at maraming black gold ranks. Ang dimensyong ito ay naglalaman ng maraming eksperto. Sa isip niya, gayunpaman, mukhang kulang ang mga demon spirit dito, kaya't dapat silang mga mandirigma. Sabi ni Nian Li, sa 13 pamilya, alin ang pinakamatuwid? Ang pamilyang Divine Flames. Pamilyang Divine Flames. Kabanata 164 Pook ng Bayan. Hehe, ang lakas ng pamilyang Divine Flames ay pangalawa lamang sa pamilyang Silverwing. Dahil ang pamilyang Silverwing ay patuloy na nag-iisip na sakupin ang ibang mga pamilya, ang pamilyang Divine Flames ay bumuo ng alyansa kasama ang 4 na iba pang pamilya upang labanan sila. Dagdag ni Jian, gayon din, ang bundok na ito ay may isang bayan kung saan nagkakalakalan ang iba't ibang pamilya. Sabi ni Nian Li, isang bayan. Oo, isang bayan na pinamamahalaan ng pamilyang Divine Flames. Mukhang sila ay pinagkakatiwalaan ng mga tao. Ang bayan na iyon ay dating napakamagulo, pero pagkatapos ng pag-uusap sa pagitan ng lahat ng pamilya, pumayag ang ibang pamilya na hayaan ang pamilyang Divine Flames na pamahalaan ito. Sinubukan ng matandang bandido na si Sikong na makuha ang mga karapatan sa pamamahala, pero walang pumayag. Napaisip ang ating bida, at huminto. Sabi ni Nian Li, may 10 araw bago ang itinakdang oras, bakit hindi tayo magtingin? Matindi ang pag-aalangan ko rito, may mga mata at tainga ng iba't ibang pamilya na nakalagay doon, pati na rin ang maraming miyembro ng Silverwing. Sa loob ng ilang oras, ang balita ng ating pagtakas ay tiyak na maririnig ng matandang bandido na si Sikong. Walang dahilan para mag-alala tungkol doon. Ding, may nilabas na bagay ang ating bida. Itinapal niya ito sa kanyang mukha. Subukan mo rin. Sabay bato niya kay Jian, kunin mo. Oo, nilagay na rin ni Jian sa kanyang mukha. Nagulat ang isang Scarlet Ghost sa kanyang nakita. Napakapogi niyang nilalang. Sabi ni Nian Li, dapat ko ring baguhin ang aking hairstyle. Umuulan. Sa isip ni Nian Li, haha, si Duan Jian ay gumagamit ng cloud mod sa unang pagkakataon,
kaya hindi siya gaanong bihasa. Ang pangit, si Jian ay tumingin sa ating bida. Sabi ni Nieli, itapon ang bangkay, at umalis na tayo. Sabi ni Jian, opo. Ilang sandali ang lumipas. Step, sabi ni Nieli, magsuot ka rin ng ilang damit, napakabuti. Haha, sabi ni Jian, paano ako ngayon? Sabi ni Nieli, pogi. Kumpara sa master. Kaya kung maging mas pogi. Ipinakita ang lumang bahay. Ang dalawa ay nakarating na sa isang bayan, maririnig ang mga ingay sa paligid. At sino kaya ang dalawang nilalang na nag-uusap sa gilid? Nakalatag ang mga paninda. May mga nag-aalok na tindero at mga mamimili. Sabi niya, kaya pala ganito. Sa isip niya, ang lupa sa Glory City ay napaka-fertile pa rin. Mayroong mas maraming karne. Sa isip niya, may mga bagay sa carpet na kawili-wili. Sabi ng tindero, binata, may kailangan ka ba? May mga unrefined blood crystal sa lahat ng dako dito. Pero nagsikap pa rin akong maghanap ng mga ito. Magkano ang mga blood crystal na ito? Hehe, hindi naman mahal, isang piraso lang ng karne. Kumamo ito ng konti lang. Natigilan ang ating bida. Tapos ito, Dragon Soul Stone. Maaari itong i-embed sa mga armas, na nagpapataas ng lakas ng armas ng ilang ulit. Hehe, mas mahalaga ang mga ito, kaya isang bag ng pagkain ang halaga. Nakikinig lang ang ating bida. Maraming ore veins sa bundok na ito, kaya ang mga ore na tulad nito ay napakakaraniwan. Karaniwan, sabay dampot sa isang bato. Anong gamit ng ganitong uri ng ore? Pagkatapos linisin, ang mga ore na ito ay maaaring gawing arrowheads. Lahat ng pana ng mga pamilya ay gawa gamit ang ore na ito. Gayunpaman, kapag ang mga arrowhead na ito ay tumama sa katawan ng isang demonyo, matutunaw ito. Sa makatuwid, ang consumption rate ay napakataas. Kaya ginagamit ito bilang isang disposable item. Sabi ni Nieli, anong sayang sa mahahalagang materyales. Narito, ito ay isang interspatial ring, bilhin mo lahat ng ore. Sabi ni Jian, opo. Sabi ni Nieli, maganda, maglilibot muna ako. Sabi ng tindero, mayroon akong ilan dito. Observe, may napansin siya. Ang bowlang ito ay mukhang isang soul puppet. Pinagmasdan niya ito. Kumusta? Ito ay, hinawakan niya ang maliit na bola. Flick, bigla itong bumukas. Changing, binata, ito ay ang family heirloom ko, na ipinamana na sa loob ng mahigit 500 taon. Sabi ng matandang tindero, kung hindi dahil sa pagbagsak ng aking pamilya, hindi ko ito ibebenta. Ang legendary Blizzard Spirit Gem, isa sa 9 na dakilang Spirit Gem, isang godlike item para sa lahat ng Snowwind Attribute Demon Spiritualist. Sabi ni Nieli, kung gayon, ano ang presyo mo rito? 5 bag ng pagkain. 5 bag ng pagkain. Sa isip niya, mura naman, ito ay isang kayamanan na maaaring magpataas ng soul force ng isang Snowwind Attribute Demon Spiritualist ng ilang ulit. Masyado bang mahal ang 5 bag ng pagkain? Paano kung 3 bag? Pagkatapos ng panahon ng kadiliman, ang paggamit ng maraming kayamanan ay nawala na. Malamang na hindi niya alam kung para saan ang spirit gem na ito, at maaari lamang itong ibenta para sa pagkain. Kung gayon, 2 bag ng pagkain, wala nang mas mababa doon. Sabi ni Nieli, 2 bag ng pagkain ay hindi pwede. Nalungkot ang matanda. Sabi ni Nieli, 20 bag ng pagkain at 5 kilo ng karne, para sa iyo. Boom boom boom, naglaglagan ang mga bag ng pagkain. Nagulat ang mga tao sa dami ng nalaglag na mga bag. Hindi pa rin makapaniwala ang matanda. Naluluha ito. Humabol ito sa ating bida. Bigla siyang lumuhod, sabi niya, naway pagpalain ng mga Diyos ang taong ito. Sa isip ni Nieli, dahil sa proteksyon ng pamilyang Divine Flames, ang supply ng matandang ito ay dapat naligtas. Boom, nilapag ang mga bag.
Ang ating bida pala ang naglabas ng mga bag. Gumamit ako ng maraming supply ng pagkain para makakuha ng hindi bababa sa 2,000 ore. Okay, bibigyan kita ng interspatial ring na naglalaman ng ilang Dragon Soul Stone. Makakatulong ito para madagdagan ang iyong pisikal na lakas ng malaki, at lubos ding magpapatatag ng iyong soul power. Pagkatapos ay tutulungan kitang maghanap ng Dragon Spirit Beast para maging isang Demon Spiritualist ka. Demon Spiritualist. Sabi ni Jian, maraming salamat, Master. Sabi ni Nia Li, walang anuman, itago mo na ang iyong mga gamit. Sa gitna ng karamihan ng tao, nag-uusap ang dalawa. Sabi ni Nia Li, napunta ka na ba rito dati? Sabi ni Jian, syempre hindi. Ipinakita ang karatula ng Divine Flame. Ganoon din ang isang bahay na may nakasulat na Divine Flame. Sabi ni Nia Li, ang matayog na gusaling ito ay dapat ang tindahan ng pamilyang Divine Flames. Tingnan natin. Sabi ni Jian, opo. Pumasok na ang dalawa. Ang unang palapag ay tila naglalaman lamang ng mga normal na bagay, mukhang ang magagandang bagay ay nasa itaas. Umakyat sila sa taas. Level 6. Anong nagniningas na aura? Papalapit na mga yapak. Gawa sa black blazing gold, walang kapantay na talas, hinihiwa ang metal na parang putik. Mayroon din itong nakatanim na scorching blaze crystal, na naglalaman ng fire element. Isang hiwa ay may parehong epekto ng isang scorching blaze, sinusunog ang kalaban. Ginoo, maganda ang iyong panlasa. Sabi ng ating bida, magkano ang halaga nito? Hehe, tumatanggap lang kami ng palitan ng mga bagay. Depende ito sa kung anong bagay ang gagamitin mo. Sa isip niya, marami akong mga rasyon, pero para sa kanila, ito ay walang halaga. Paano kaya ito? Shuo, kinuha niya ng mabilis. Pagtingin niya, isang tableta. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.